Manalangin po tayo. Mapaging Diyos, aming Ama na sa amin ay nagmamahal, sa gitna ng napakaraming tao sa mundong ito, kami ay una mong tinawag, iniligtas at inihiwalay upang maging banal. Salamat sa iyong dakilang biyaya na sa amin ay palaging tumutulong at gumagabay sa pamagitan ng iyong biyaya, salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang kami ay makapaglingkod sa iyo, maipahayag ang Ebanghelyo at mabuhay na sumusunod sa loob ng iyong iglesia na kung saan ikaw ay kumikilos kasama namin. Sa mga oras na ito, kami ay nagpapasalamat sa pagpapahintulot sa amin, kaming mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon, na magkatimpo ng sama-sama upang magpuri sa iyong biyaya at pag-ibig, matuto ng iyong salita at magkaroon ng pakikisama. Naniniwala kami na ikaw ay kasama namin hanggang sa ngayon. Pakiusap, tingnan mo ang bawat isa sa amin at sa pamagitan ng iyong mahabaging kamay, gawin mo kaming higit na ganap, bago at matatag. Ang mundong ito ay mas nagiging masama at magulo sa bawat araw. Kung wala ang iyong tulong at gabay, hindi namin magagawang makaiwas sa mga kasalanan ng sanlibutan ito. Pakiusap, hawakan mo kami sa pamagitan ng iyong salita, pag-ibig at kapangyarihan upang kami ay mabuhay lamang para sa iyong kalooban at kaluwalhatian at mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Kami ay lubos na nananalangin na kami ay iyong ingatan, na iyong iingatan at tutulungan. Pakiusap, ingatan mo ang mga kapatid na hindi namin kasama ngayon, saan man sila naroon, at pagkalooban ng pusong umaasa at nagnanais na manumbalik sa iyo. Sa lahat ng aming mga iglesia sa buong bansa at sa buong mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagpapahayag ng Ebanghelyo sa kabila ng maraming kahirapan, pakiusap, samahan mo sila sa pamagitan ng iyong salita, biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang makapagpatotoo ng Ebanghelyo ng may higit na katapangan na nagdadala ng maraming tao tungo sa kaligtasan araw-araw. Kumilos ka nawa sa kanila at tulungan sila upang mabuhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian na walang anumang pagkukulang. Ikaw lamang ang nagbibigay ng salita na aming kinakailangan sa tamang panahon at nagtuturo ng daan na dapat naming lakaran. Ipaunawa mo sa amin ang iyong salita at banal na kalooban na nais mong ipahayag sa mga oras na ito. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan natin sa ating mga Biblia sa Efeso chapter 3. Efeso chapter 3. Efeso chapter 3. Efeso chapter 3, verse 20 hanggang 21. Verse 20 hanggang 21. Basahin natin ang marahan. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kalwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen. Sa ikasampung pagkakataon, ibinabahagi ko muli ang mensahe na ating pinag-aaralan tuwing linggo, ang tungkol sa buhay na nananatili sa Panginoon. Ang mga ligtas, ang mga Kristiyano, ay may pagkakakilanlan bilang mga tao na nasa Panginoon o na kay Kristo. Sa Juan chapter 14 verse 20, sinasabi na sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Kanina, habang nagbibigkas ng memory verse, sinabi doon sa Colossus chapter 1 verse 6, na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito'y namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang araw ngang iyon ay kamangha-mangha. Mula sa araw na iyon, na tayo ay naligtas, sinabi ng Panginoon, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ibig sabihin, maging isa sa Kanya.
Tayo na dati na nabuhay ng hiwalay kay Kristo at malayo sa Diyos, nang napatawad ang ating mga kasalanan ay naging isa sa Kanya. Naging isa na tayo sa Kanya. Hindi ba nakakamangha ito? Kaya nga, ang buhay ng isang ligtas na Kristiyano ay buhay na nabubuhay sa Panginoon. Kaya ang salitang sa Panginoon ay nakikita ng maraming ulit sa Biblia. Mula sa mga kasulatan, natututunan natin kung ano ang buhay na nabubuhay sa Panginoon. Sa binasa natin kanina doon sa Efeso chapter 3 verse 20, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang salitang atin ay tumutukoy sa mga ligtas na mananampalataya. Doon po sa Mateo chapter 6 verse 9, sinabi ni Jesus, "Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit." Ang tumatawag sa Diyos bilang Ama ay silang mga mananampalatayang naipanganak na muli. At sa aklat ng Roma chapter 14 verse 7 hanggang 8, sinasabi, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo, mamatay, tayo ay sa Panginoon. Tinutukoy ng salitang atin ang mga ligtas na mananampalataya. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. Hindi ba ito'y nakakamanghang katotohanan? Ang mga Kristiyanong ipinanganak na muli ay sila ang nasa Panginoon na nabubuhay para sa kanyang kalooban at kalwalatian at hindi lamang namamatay para sa kanilang mga sarili. Ang mga tao sa mundo ay nabubuhay para sa kanilang sarili, naghihirap para sa kanilang sarili, nagdurusa para sa kanilang sarili, at sa huli, namamatay para sa kanilang sarili. Ang mga ligtas ay malaya na sa ganitong sumpa ng buhay. Tayo ngayon ay nasa Panginoon. Ang buhay natin ay nasa Kanya. Kaya't mabuhay man tayo sa gitna man ng maraming kahirapan o mga pagsubok, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo man ay namamatay tayo para sa Panginoon. Ang pagiging nasa Panginoon ay isang maluwalhating katotohanan sapagkat sa Kanya ang buhay na walang hanggan at maluwalhating pangako. Kaya sinasabi dito na ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyanong ipinanganak na muli ay pinagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa Filipos chapter 2 verse 6 hanggang 7, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Si Jesus ay hindi isang tao lamang. Siya ang tagapaglikha, kapantay ng Diyos. Ngunit upang iligtas ang mga kaluluwa sa sangkatauhan, iniwan niya ang kanyang banal na trono at naging tao, nagpakita sa anyo ng tao. Ipinanganak ng isang babae at nabuhay bilang anak ng isang mahirap na karpintero sa loob ng 30 taon, gaya ng ibang tao. Marahil, walang nakakilala sa kanya na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa loob ng 3 taon at kalahati ng kanyang pampublikong ministeryo, siya ay nabuhay na walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Nagtuturo sa labas ng bayan kapag araw, minsan ay sa harapan ng templo ng Jerusalem, at sa gabi ay natutulog sa bundok ng mga olibo sa ilalim ng malamig na hamog. Sa loob ng 3 at kalahating taon, tiniis niya ang maraming kahirapan. Gayunpaman, ang kanyang mga gawa ay totoong nakamamangha. Binuhay niya ang mga patay, nilinis ang mga kitungin, binuksan ang mga mata ng bulag, pinakain ang 5,000 katao, at gumawa ng maraming himala. Sinabi ni Felipe kay Jesus, doon sa Juan chapter 14, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at kami ay masisiyahan na. Sumagot si Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama.
Paano mong nasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? At sa Juan chapter 1, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakita sa Kanya. Walang sino man na nakakita sa Diyos, ngunit si Jesus ang nagpakita sa inyo ng laman. Sa pamagitan niya, ipinahayag ng Diyos kung sino siya. Kaya sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Tama iyon. Sa pamagitan ni Jesus, ang salita ng Diyos ay nahayag, maging ang kanyang pag-ibig, biyaya at kapangyarihan ay nahayag. Pagkatapos na pumaitaas si Jesus, ang Espiritu Santo ay dumating. Ang mga nananampalatayang tumanggap o mananampalatayang tumanggap ng kaligtasan at nakaunawa ng biyaya ng Diyos ay nagtiwala sa pangako na pag-alis ni Jesus, darating ang Espiritu Santo. Kaya naman, humigit kumulang 120 sa kanila ay pumunta sa Jerusalem at nanalangin ng taimtim. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Ang 12 apostol, kasama ang 120 na mananampalataya, ay napuno ng Espiritu Santo. Matapang nilang ipinangaral ang Ebanghelyo at ng araw ding iyon ng Pentecostes, humigit kumulang 3,000 katao ang naligtas at nabautismuhan. Sinasabi ng Biblia sa mga Gawa chapter 2, na ang mga naligtas noon ay nagkaroon ng pakikisama sa isa't isa kay Kristo. Pagkatapos na pumaitaas ni Jesus, silang mga nakaunawa ng biyaya ng Diyos ay pinag-isa sa pamagitan ng Espiritu Santo at tinawag na iglesia, ang katawan ni Kristo. Sa pamagitan ni Jesus, ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ay nahayag at sa kanyang pag-alis, ang Espiritu Santo ay nanahan sa mga ligtas. Ang mga ligtas ay ang katawan ni Kristo. Si Jesus ang ulo ng katawan, ang iglesia at tayo ang katawang ito. Kung paanong sumusunod ang katawan ayon sa iniisip at ninanais ng ulo, lahat din ng kalooban ng Panginoon ay naisasagawa sa pamagitan ng kanyang katawan. Ito yung iglesia. Si Jesus bilang ulo at tayo bilang katawan ay nangangahulugang ang kalooban ng Diyos ay natutupad sa pamagitan ng iglesia na siyang katawan. Ang salitang sa atin ay tumutukoy sa komunidad ng mga ligtas na mananampalataya na pinagbuklod ng Espiritu Santo, ang iglesia na siyang katawan ni Kristo, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang kapangyarihan minsang kumilos kay Jesus, nasaan ito ngayon? Ito ngayon ay kumikilos sa atin. Ang Panginoon ay kumikilos sa mga taong na ipanganak muli, mga mananampalatayang pinagkaisa ng Espiritu Santo. Kapag pinag-uusapan ang iglesia o ang church, madalas iniisip ng mga tao, ito yung isang gusaling may krus. At sinasabi nga nila, wow, ang laki ng simbahang yan. O, ang ganda ng simbahang yan. Pero mali iyon. Ang iglesia ay hindi gusali. Kapag titingnan natin sa Biblia, kayo'y buong pusong binabati sa Panginoon ni Aquila at Prisca kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay. At si Nympha at ang iglesyang nasa kanyang bahay. At kay Arquipo, na kapwa naming kawal at sa iglesyang na nasa inyong bahay. Ang mga taong nagtitipon sa lugar na iyon ay siyang iglesia. Ang salitang iglesia sa Griego ay eklesia, na ang ibig sabihin ay mga tinawag o isang grupo na inihiwalay. Ito ay tumutukoy sa mga mananampalatayang iniligtas at inihiwalay mula sa sanlibutan. Sila ang tunay na iglesia. Noon, wala pang mga espesyal na gusali para sa iglesia tulad ng meron tayo ngayon. Maging sa tabing dagat, sa bundok, sa bukid, o sa simpleng tahanan, basta nagtitipon ng mga ligtas na mananampalataya, iyon ang iglesia. Kaya, nung panahon ng unang iglesia, kadalasang nagtitipon ng mga mananampalatayang ligtas sa kanilang mga tahanan.
Doon sa Gawa chapter 16, nagpunta si Apostol Pablo sa Pilipos upang ipangaral ang Ebanghelyo. Yung unang taong naligtas sa isang babae na ang pangalan ay Lydia, isang mangangalakal ng telang kulay ube. Narinig ni Lydia ang mensahe ni Pablo at siya ay naligtas. Dahil sa labis na kagalakan at pasasalamat sa kanyang kaligtasan, inanyayahan niya si Pablo at ang kanyang mga kasama. Sina Silas, Lucas, siya yung sumulat ng mga gawa at ilan pa na tumuloy sa kanyang bahay. Kung inyong hinahatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil. Bukas loob niyang tinanggap ang mga mangangaral sa kanyang tahanan at pinakitunguhan silang mabuti. Doon nagsimula ang iglesia sa Filipos. Nagsimula ito sa bahay ni Lydia. Doon nagtitipon at sumasamba ang mga mananampalataya. Habang ipinapangaral ni Apostol Pablo yung Ebanghelyo sa Filipos, siya ay inaresto, binugbog at ibinilanggo, muntik nang mamatay. Sa kabila ng pagsubok, maraming tao sa Filipos ang nakilala ang Panginoon at tumanggap ng kaligtasan. Mula noon, patuloy na sinuportahan ng iglesia sa Filipos si Pablo saan man siya magpunta. Hindi na nawala ang malasakit nila sa kanya. Nagpadala sila ng isang lalaki na ang pangalan ay Epaprodito upang dalawin si Pablo, dala ang kanilang pagmamahal at ang mga handog para tulungan at palakasin siya sa kanyang ministeryo. Kahit nang makulong si Pablo sa Roma, si Epaprodito ang naging tulay sa pagitan ni Pablo at ng mga mananampalataya sa Filipos na matapat na tumutulong sa kanya. Kaya yung iglesia ng Filipos na nagsimula sa bahay ng isang babaeng nagngangalang Lydia, ang iglesia sa Filipos ay naging isang kahanga-hanga at tapat na iglesia. Isang iglesia na nakibahagi sa ministeryo ni Pablo at tumayo kasama niya sa pangangalap ng Ebanghelyo sa buong buhay niya. Hindi lamang sa Filipos nagsimula ang iglesia sa bahay, kundi halos lahat ng unang iglesia ay nagsimula sa mga tahanan ng mga ligtas na mananampalataya. Sa Colossus chapter 4 verse 15, at sinimpa at ang iglesyang nasa kanyang bahay. Sina Prisca at Aquila na kasama ni Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo ay nagbukas din ang kanilang tahanan para sa mga banal. Ito ay nakasulat sa 1 Corinto 16 verse 19. Ito ay grupo ng mga banal na ligtas kahit sa tabing dagat, sa gilid ng bundok, ang lugar kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya ay hindi iglesia. Ang tao mismo ang iglesia. Ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Ang Panginoon ay nananahan sa loob nito at kumikilos sa pamagitan nito. Ang Panginoon na lumalakad sa lupain ng Israel, bumuhay ng patay, naglinis sa mga kitungin at nagbukas sa mga mata ng bulag, ipinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng mga gawaing iyon. Ngayon, sa pamagitan ng iglesia, ang katawan ni Kristo, binubuhay niya ang mga kaluluwang patay sa kasalanan, nililinis ang mga makasalanang marumigaya ng ketong, binubuksan ang mga mata ng bulag, itinataboy si Satanas at ang mga demonyo, ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Jesus noon ay nahayag ngayon. Sa pamagitan ng mga ligtas na banal, ang iglesia ang katawan ni Kristo. Dahil ang Panginoon ang ulo ng iglesia, ang kalooban ng ulo ay natutupad sa pamagitan ng katawan. Ang hiwaga ng iglesia ay tunay na kamangha-mangha. Si Apostol Pablo ay sumulat ng 14 na aklat sa Biblia. Karamihan namang ito ay para sa iglesia ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Isipin natin ito, ang Panginoon ay nasa gitna natin. Hindi siya tahimik, siya ay kumikilos bilang ating ulo. Ang Panginoon ay naroon sa iglesia. Ang kanyang Espiritu Santo ay kumikilos at lahat ng nais niyang gawin ay natutupad. Dapat nating pag-isipan ang salitang ito ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kung wala ang Panginoon sa atin, hindi ito iglesia. Ang Panginoon ang kumikilos. Hindi ito tungkol sa isang sikat na tao, makapangyarihang leader o may otoridad na nagsasabing siya ang may kontrol sa iglesia. Ang Panginoon ay nasa gitna natin. Ang tunay na may-ari ng iglesia. At bilang ulo, ang Espiritu Santo ay gumagawa upang tiyaking natutupad o matutupad ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin.
lahat ng ating hinihingi. Ano ba talaga ang hinihingi ng mga ligtas na mananampalataya? May isang bagay na taimtim na hinahangad ang mga Kristiyano. Sa mga aklat o sa aklat ng mga gawa, makikita natin na ang mga mananampalataya sa unang iglesia ay nagtitipon at nananalangin sa Diyos na ang ebanghelyo ay maipalaganap at sa maraming kaluluwa, sila po ay maligtas. Kahit may mga tumututol sa iglesia at tinuusig ang iglesia, kapag sila'y taimtim na nananalangin at tumatawag sa Diyos, makapangyarihang kumikilos ang Diyos sa kanila. Lahat ng ating hinihingi. Ano ba talaga ang ninanais natin? Hinihingi ba natin na maging mayaman? Hahanap ba tayo ng ginhawa sa katawan o komportabling buhay? Magsisikap ba tayong magkaroon ng kapangyarihan o karangalan gaya ng mga tao sa mundo? Hindi po. Ang hinahangad natin ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Ang nais natin ay makita ang gawa ng Diyos na matupad sa pamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Manalangin tayo na ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay maipahayag at ang kanyang kalooban ay matupad. Iyan ang tunay na kahulugan ng paghahanap sa kanyang kaharian at katuwiran. Iyan din ang taimtim nating ipinapanalangin. Lahat ng ating hinihingi. Hindi ibig sabihin nito na ibibigay ng Diyos ang mga makamundo o pisikal na kagustuhan natin. Ang sinasabi ng Biblia ay tinutugon ng Diyos ang mga panalangin ayon sa kanyang kalooban. Masunod nawa ang kalooban mo kung paanong sa langit gayon din naman sa lupa. Paano natutupad ang kalooban ng Diyos na itinatag sa langit doon sa lupa o dito sa lupa? Ito ay natutupad sa pamagitan ng mga Kristiyanong nabubuhay sa mundong ito. Lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. May mga bagay na taimtim na ipinapanalangin ng mga Kristiyano, lahat ng ating hinihingi. Kapag may mga kapatid na nakakasalubong ako ngayon, medyo nagugulat sila dahil kamakailan lang na-ospital ako ng ilang araw. May ilang nag-iisip, mukhang tumatanda na si Pastor, baka seryoso na ito. Pero hindi lang sila nag-aalala. Taimtim silang nananalangin para sa akin. Kaya ngayon, tuwing may nakakasalubong ako, ang tanong agad nila sa akin ay, kamusta ka ngayon? Ayos na ba ang kalusugan mo? At sinasagot ko, kita ninyo naman, maayos na ako. Pinapatnubahin ako. O pinatibay ako ng pinakamabisang gamot ang inyong mga panalangin. Talagang maraming tao ang nag-aalay ng panalangin para sa akin at higit pa ang lakas na naibibigay nito kaysa sa pagkakaroon ng isang buong hukbo sa tabi ko. Totoo ito, dahil pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng kanyang bayan. Kapag nananalangin tayo para sa katuparan ng kanyang kalooban, nalulugod ang Diyos na pakinggan at sagutin ang mga panalangin ninyo. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Sabi ng Biblia, kapag humingi tayo, ibibigay niya. Ipinangako ng Diyos na ang mga panalangin ayon sa kanyang kalooban ay tiyak na kanyang tutuparin. Kaya ano ba ang pinapanalangin natin? Na matupad ang kalooban ng Diyos. Ipinapanalangin natin na maipalaganap ang Ebanghelyo na mas maraming kaluluwa ang muling maipanganak na nagdadala ng kagalakan at kalwalhatian sa Diyos. Isa lamang ang panalangin natin. Ito lang. Kahit maging mahirap ang kalagayan ng buhay natin, kung ipinagkakatiwala natin ang lahat sa Diyos at hahanapin ang kanyang kaharian at katwiran, ipinapangako niya na siya ang banal o ang bahala sa lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Ibinibigay sa natin sa Diyos ang ating mga pasanin at kapalit nito, tinatanggap natin ang bahagi na para sa atin. Ito ay para bang ipinagpalit natin ang ating responsibilidad sa Panginoon. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Kapag tayo nananalangin ng malalim at pinagbubulayan ng mga bagay na ito, ano ba ang dapat pagtuunan ng isip ng isang Kristiyano? Hindi tayo dapat tumutok sa mga walang kabuluhang bagay sa mundo. Kapag isinasantabi natin ang lahat ng mga iyon, ay taimtim tayong nananalangin na matupad ang kalooban at gawain ng Diyos. Pinagpala niya tayo
ng higit na sagana at higit pa sa inaasahan natin. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hiningi at iniisip. Kaya kaya niyang gawin ang higit na pa doon sa hinihingi at iniisip natin. Kapag binabasa natin ang talatang ito, hindi ba naantig yung puso ninyo? Ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Naririnig niya ang ating mga panalangin. Siya ang tanging makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Siya ang nagtutupad ng mga ito. Sumakanya nawa ang kalwalatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus na sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman. Amin. Dahil ang Iglesia, ang katawan ni Kristo, siya ang binibigyang diin ng salitang sa Iglesia at kay Kristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman. Amin. Maraming nilalaman na kahulugan ang maiksing talatang ito, kaya sa Kanya na gumagawa sa atin ay hindi lamang tayo niligtas, kundi patuloy din siyang kumikilos sa gitna natin. Anong uri ng gawain ang Kanyang ginagawa? Sa partikular, saan may mga mananampalatayang naligtas, ang gawain para sa mga kaluluwang na ipanganak muli ay patuloy na nagaganap. Sa Gawa chapter 2, sa araw ng Pentecostes, 3,000 katao ang naligtas at silang mga naligtas ay nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at pagpuputol-putol ng tinapay. At habang ginagawa nila ito, ang Panginoon ay kumikilos sa gitna nila at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ang Panginoon ay nasa gitna nila at sa pamagitan ng Kanyang presensya, ang bilang ng naipapanganak na muli ay patuloy na lumalago. Ang konkretong gawain ng Diyos ay ang maraming bilang ng kaluluwa ang makarating sa kaligtasan. Sa Juan chapter 15 verse 5, sinabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami." Kapag ang sanga ay nananatiling nakakabit sa puno ng ubas, makakatanggap ito ng buhay mula sa ugat nito. Ito yung katas na dumadaloy pa itaas. Sa pamagitan nito, ang sanga ay lumalago at nagbubunga. Ang bungang ito ay maunawaan natin sa dalawang paraan. Una, ito ay makikita sa pagbabago ng ating puso at buhay. Ito yung siyam na bunga ng Espiritu ay nakasulat sa Galatia chapter 5 verse 22. Sa ating sarili, namumunga tayo ng bunga ng Espiritu. At sa labas naman, namumunga tayo kapag may mas maraming kaluluwa ang naliligtas. Inilalarawan ng Biblia ang mga ligtas bilang bunga. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko na siyang unang nahikayat kay Kristo sa Asya. Ang taong naipanganak muli ay ang bunga. Kaya nga sinasabi ni Jesus, "Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." Kung hiwalay tayo sa Panginoon, hindi tayo magagawang maakay ng Espiritu Santo. Mamumuhay ng wastong buhay Kristiyano o maibahagi ang Ebanghelyo upang magdala ng mga kaluluwa sa kaligtasan. Wala tayong magagawa. Gaya ng sanga na hiwalay mula sa puno ng ubas, matutuyo at mamamatay, gayon din tayo. Wala tayong magagawa kung tayo ay nakahiwalay sa Panginoon. Kung patuloy tayong nakakabit sa katawan ni Kristo, si Jesus ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga, tayo ang katawan niya at siya ang ulo, dapat tayong maging katawan na patuloy na nakakabit sa ulo. Paano nga magagamit ang katawan kung walang ulo? Si Jesus ang ulo at gumagawa siya nakasama ng kanyang katawan, ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay hindi isang katawan na nakahiga o natutulog. Ito ang katawan na aktibo at buhay na isinasagawa ang kanyang gawain upang maraming tao ang maligtas. At kahit nang tayo mismo ay naligtas, hindi dahil tayo ay matalino o maraming alam, ngunit dahil nang nakakapit tayo sa kapulungan ng mga mananampalataya sa pamagitan ng Espiritu Santong kumikilos sa gitna ng Iglesia, naunawaan natin ang biyaya ng Diyos na natanggap ang kaligtasan. Nang inunat ni Jesus ang kanyang kamay, ang patay ay bumangon, gumaling ang mga kitungin at ang bulag ay nakakita. Gaya nito,
Sa loob ng kapulungan ng mga mananampalataya, ang kapangyarihan ng Diyos ay naroon kapag may isang tao na lumapit sa pagtitipong iyon, ang patay niyang kaluluwa ay mabubuhay at ang maruming makasalanan gaya ng kitungin ay nalinis sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo din ay naligtas nang lumapit tayo sa iglesia at sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa gitna nito. Ito ang ibig sabihin ng kasulatang ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Tignan natin sa Efeso chapter 4, verse 1 hanggang 6. Babasahin ko po sa Efeso chapter 4, verse 1 hanggang 6. Efeso chapter 4, verse 1 hanggang 6. Babasahin ko po, Efeso chapter 4, verse 1 hanggang 6. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyong na sa inyo'y itinawag na may lubos na kapakumbabaan at kamuan, may pagtiyatsaga na magpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan, may isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag tayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Dito sa chapter 4, verse 1, ang salitang kayat ay tumutukoy na nakasulat sa chapter 3, lalo na dun sa verse 20 at 21. Siyempre, kasama rin dito yung mga naunang talata. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Dahil magagawa ng Diyos na gumawang higit kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, sa pagpapatuloy ni Pablo, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo. Nang isulat ni Pablo ang salitang ito, siya ay nakakulong sa Roma. Mula roon, isinulat niya yung mensaheng ito para sa iglesia sa Efeso. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo itinawag. Ang tinawag ay nangangahulugan na natanggap ang kaligtasan. Sa Isaiah chapter 44 verse 22, sinasabi, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Manumbalik ka sa akin. Ito yung pagtawag ng Panginoon. At sa awit 50 verse 1, sinasabi, ang makapangyarihan ng Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Nang naipayag ang salita ng Diyos, iyon ang tinig niya na tumawag sa atin. Kaya nang sabihin ng kasulatan, kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Ang tinawag, ito'y nangangahulugan na iniligtas. Ang matanggap ang pagkatawag ng Diyos at ang kaligtasan, tayo ngayon ay nabubuhay nabubuhay tayo na sa paraang nararapat sa ating pagkatawag. Nararapat sa gawa ng Diyos na Kanyang ginawa sa pagliligtas sa atin. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na mayroong layunin ng Diyos sa pagliligtas niya sa atin. Mayroong maraming layunin, ngunit ang isang mahalagang layunin mula sa mga ito ay ang mabuo ang katawan ni Kristo, ang iglesia. Si Jesus, ang ulo, at silang mga naligtas ay naging bahagi ng kanyang katawan, ang iglesia, na itinatayo at nagiging sakdal ng higit at higit pa. Sa ibang salita, si Jesus ay ang batong panulok ng espiritual na templo at silang mga ligtas ay tulad ng mga batong buhay na itinatayo sa espiritual na bahay na pinagsasama-sama sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ang salitang kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag ay nangangahulugan na mabuhay sa paraang karapat-dapat sa layunin kung saan tayo iniligtas ng Diyos. Kaya ang isa sa pinakamahalagang layunin ng ating kaligtasan ay ang pagliligtas sa atin ng Diyos upang mabuo ang katawan ni Kristo, ang iglesia.
Ang isang iglesia ay hindi maaring umiral na nag-iisa lamang ang isang tao. Ang salitang iglesia ay nagmula sa salitang Griego na eklesya ng ibig sabihin mga tinawag. Ito ay grupo ng mga taong inihiwalay. Kaya nang sabihin ng kasulatan, kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, ibig sabihin na sa pamagitan ng kaligtasan, binubuo ng Diyos ang katawan ni Kristo at sa pamagitan ng katawang ito ay ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain. Dahil nalalaman natin ito, dapat naman tayong mabuhay sa paraan na nararapat sa layunin at nais ng Diyos. At sa verse 2 ng Efeso chapter 4, sinabi rito na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan. Ang katangian na ito at kapambubaan at kaamuan, ito mismo yung katangian ni Jesus. Sinabi sa Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. Kaamuan ay madalas na binibigyang kahulugan sa diksyonaryo bilang mabait o magalang. Ngunit higit pa rito yung kahulugan nito sa Biblia. Sa kasulatan, ang kaamuan ay tumutukoy sa tahimik na may pagpapasakop na ugali na nagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa Isaiah chapter 53 verse 7, sinasabi, gaya ng kordero na dinadala sa katayan, na gaya ng tupa sa harapan ng mga manggugupit, sa kanya ay pipik, kaya't hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Nalalaman ng mga hayop kapag dinadala na sila sa katayan. Marami sa kanila umiiyak, nagpupumiglas, pero gaya ng korderong dinadala sa katayan at gaya ng tupa sa harapan ng manggugupit, sa kanya ay pipi. Maraming beses na akong nakakita ng tupang kinakatay. Nang kami nag-evangelize sa Yanji, China, may nagsabing magulam tayo ng tupa at bumili siya ng isa. Isang malaking tupa at sinabi nilang ipapakita nila sa amin kung paano nila ginagawa. First time ko itong makita. Tinalian nila ng maluwang ang paa nito sa harapan, tapos ipinatong yung ulo sa palanggana at hiniwa yung liig pagkapatong dun sa palanggana. Yung dugo ay bumulwak. Talagang subalit hindi nagpumiglas yung tupa. Umiyak lamang ito ng mahina at lumuha hanggang sa mamatay. Naawa ko dito. Nakaramdam ako ng awa. Yung ibang hayop ay nagpupumiglas. Yung manok, kapag iniwa yung leeg nito, ito'y kumakaripas. Alam niyo naman ito, dama? Yung dugo nito, tumatalsik dun sa iba't ibang dako. Yung ibang hayop, hindi namamatay ng ganito katahimik. Ang mga ito ay humihiyaw at marahas na nagpupumiglas. Subalit yung tupa ay nananatiling tahimik maging hanggang ito'y mamatay. Nakakita na rin ako ng tupang kinakatay at ginugupitan sa Australia. Yung tupa, may makapalitong balahibo. Gumagamit sila ng makina kapag ginugupitan nito. Minsan, nagkakamali dun sa paggugupit. Kaya, nagsisimulang dumugo yung sugat. Subalit yung tupa ay hindi gumagalaw. Maski nasugat ito at nagdudugo. Kapag itinagilid ito sa bandang kabila, pwede rin naman doon sa kabila, tapos hindi siya gumagalaw na para bang ito'y patay. Kapag nagupitan na ito, kapag tinapik na siya ng manggugupit, saka lang ito aalis. Habang ito'y ginugupitan, hindi ito gumagalaw na parang patay. Gaya ng tupa sa harapan ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Ganito si Jesus. Sa tingin ko, nilikha ng Diyos ang tupa na ganito upang ipakita kung sino si Jesus. Habang sila'y namamatay, sila'y tahimik pa rin. Gayon nga si Jesus, na hindi makatwirang hinatulan ng kamatayan, hindi siya nagsalita ng anuman. Hindi siya nagtanong, anong kasalanan ang ginawa ko? O bakit ninyo ko tinatangkang patayin? Dahil si Jesus ay dumating upang mamatay. Kung paanong sinabi sa Juan chapter 10 verse 18, walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. Wala siyang anumang sinabi dahil kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay upang iligtas tayo.
Siya'y hindi makatwirang hinatulan ng kamatayan at hinagupit ng mga sundalong Romano, pinagsasampal dinuroan, subalit hindi gumanti si Jesus. Maging sa kanyang kamatayan na sa krus, ipinanalangin niya silang papatay sa kanya. Ganito ang maamo. Ang maamo ay tahimik na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sa Filipos chapter 2 verse 8, sinabi, naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Dahil ang kamatayan ay kalooban ng Diyos at ang maging masunurin hanggang sa kamatayan ay pagiging maamo. Kapag alam nating ito'y kaloob ng Diyos at sumunod sa kanyang salita, ito'y tahimik na pagsunod ng walang pagrereklamo, walang pagbubulong-bulungan at walang paghimagsik. Ang tahimik na pagpapasakop ay kaamuan. Alam niyo ba ito? Ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. Ang kapakumbabaan ay pagkaalam na tayo'y nasa lugar kung saan dapat nating lubos na ibaba ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Kinikilala nating tayo'y nasa lugar upang lubos na sumunod, na may lubos na kapakumbabaan at kamuan. Ibig sabihin na sumunod, na kapag susundin natin ang kalooban ng Diyos, dapat nating taglayin ang puso ng Panginoon. Sa Filipos chapter 2 verse 5 sinabi, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ito ang puso ni Kristo na sumunod maging sa kamatayan, isang maamo at mapagkumbabang puso. Sa Mateo 11:29 sinabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sinabi niyang, pasanin natin ang pamatok ng Panginoon na maamo at mapagkumbaba. Ano ang pamatok? Ito ang krus na pinasan ni Jesus. Ang himnong inawit ng choir kanina ay tungkol sa pagpasan sa krus at pagsunod sa Panginoon. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Tanggihan ang sariling ibig. Ibig sabihin nito, pagbibitiw sa sariling plano, sariling pagnanasa, katigasan, at sariling kaisipan. Tanggihan ang sarili at pasanin ang iyong krus. Kasama na rito ang pagdurusa. Pasanin ng Panginoon ang krus, kaya hindi tayo maaring sumunod kay Jesus ng kaswal lamang o hati ang puso. Kung susunod tayo sa Kanya, magkakaroon ng pagdurusa at sakripisyo. Habang sinusunod natin ang Panginoon, tayo'y natututo. Ang pagkatuto ay hindi mangyayari sa simpleng pag-upo lamang. Pagpikit at pagbubulay-bulay. Kung may magbabasa ng librong paano maging magaling na driver, magsasara ng pinto, isasaulo yung buong aklat, magiging magaling ba siya? Hindi po. Kapag natutunan natin ang basic, dapat na umupo tayo mismo sa driver's seat, paandarin, at magsimulang magmaneho. Gayun din, natututo tayo sa pamagitan ng pamumuhay sa ating buhay Kristiyano. Kahit na isara mo ang iyong kwarto, magsaulo ng buong Biblia, hindi ito tunay na pagkatuto. Habang isinasagawa natin ang salita ng Diyos na paulit-ulit, maharap tayo sa mga pagdurusa, sakripisyo, pagsunod at pagpapasakop. Ang pagsunod ay kapag gusto nating sundin. Subalit ang pagpapasakop ay pagsunod kahit na ayaw natin. Ito isang military term. Sa military, hindi nila sinasabing sumunod sa utos, kundi magpasakop sa utos. Walang tanong-tanong. May mga sandaling sumusunod tayo ng kusa, may mga sandali din namang dapat tayong magpasakop. Sa pamagitan ng mga karanasan, natututunan natin ang salita. Ang matutunan si Kristo, ibig sabihin, ay maging higit na kagaya ni Kristo. Nang sinabi ni Jesus, matuto kayo sa akin, ibig sabihin, maging kagaya natin siya. Isang hakbang, paunti-unti. Tingnan natin doon sa Efeso chapter 4 verse 2. Sabi doon, na may lubos na pakumbabaan at kaamuan. Ito yung katangian ng Panginoon. May pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. At sa unang Korinto chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay matiisin. Ang unang katangian ng pag-ibig ay matiisin. Bakit kaya sinabi sa atin ng Biblia ang magtiis? Dahil darating ang pangyayari kung saan mahirap magtiis. Kaya dapat na magtiis tayo. Ang Diyos ay nakakamangha
sa pagkamatiisin. Sa 2 Pedro chapter 3 verse 8, sinabi, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. At sa verse 9, matiyaga sa inyo na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ipinapakita nito kung paano o kung gaano naghihintay at nagtitiis ang Diyos ng matagal na panahon dahil nagnanais siya na ang lahat ay magsisi. Ang pagtitiis ay pag-ibig, subalit ang ilan ay nagtitiis ng sandali lamang at sinasabing, hindi ko na kaya. Kung titigil ka sa pagtitiis, kung gayon, anong gagawin mo? Ang tunay na pag-ibig ay nagtitiis hanggang sa huli. Ang pag-ibig ng Diyos ay mahabang pagtitiis ng pag-ibig. Sa katunayan, sa ating mga tao, kahit na ikasal ang dalawang tao, hindi nila magiging eksaktong magkaparehas. Ang lalaki at babae ay kinakasal dahil mahal nila ang isa't isa. Sa una, nagmamahalan sila depende sa itsura at emosyon. Habang sila'y nagsasama, dapat silang lumago na maging isa sa katangian. Ang problema, kung paanong magkaiba ang kanilang mukha, ganun din kanilang kaisipan at katangian. Dahil sa mga pagkakaibang ito, kapag nagkakaroon na ng problema, sinasabi nila, hindi ko naman alam na ganito ka pala noon bago ako magpakasal sa iyo. Kaya ano na? Dapat ba silang maghiwalay? Isipin ninyo, sino na ang nagpakasal na alam niya agad ang lahat tungkol sa kanyang kapareha? Sa simula, nakikita lang nila ang mabubuti, subalit paglaon ang kanilang kahinaan ay nahahayag. Ang kanilang katangian ay nagkakasalungat. Anong dapat natin gawin? Kailangan nilang magtiis. Dahil magkakaroon ng mga bagay na mahirap tiisin. Habang sila'y nagtitiis, mangyayari ang tinatawag ng mga tao na pag-ibig na lumalago sa pamagitan ng pait at tamis. Habang inuunawa nila ang isa't isa at nagtitiis, nalulubos ang pag-ibig at ang katangian ni Kristo ay nagsisimulang mabuo sa kanila. Kapag ang pagtitiis na ito, ang mahabang pagtitiis sa pag-ibig, ang huhubog sa atin sa katangian ni Kristo. Kaya ang mga Kristiyano, bagamat mga ligtas na, mayroon pa ring mga usapin. Hindi ba dahil sa ligtas na tayo, nawala na ba agad yung luma nating pagkatao? Hindi po. Kung paanong ang dating mukha ay magkaiba, ang ating kaisipan, katangian at pag-uugali ay magkakaiba. Kung nagkaroon ng pagtatalo, kaya kapag nagkakaroon ng pagtatalo, kapag hindi natin gusto yung brothers and sisters, inaayawan o hindi natin pinapansin. Pero mali po ito. Tayo ay may hina at may pagkukulang, subalit tinanggap pa rin tayo ng Diyos. Sinabi sa Roma chapter 15 verse 7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Oo, meron tayong mga problema, subalit tayo ay magkakapatid kay Kristo. Kahit ang magkakapatid sa isang pamilya ay nagtatalo, subalit hindi ba na sila nagkikita o hindi na sila nag-uusap dahil dito? Hindi. Sinusubukan nilang unawain ang isa't isa. Nagtitiis at nagpapakita ng pag-ibig. Unti-unting nalulutas ang problema. Kung walang matiising pag-ibig, mahirap para sa mga mananampalataya ang maging isa kay Kristo. Para sa Panginoon, dapat tayong sumunod na may kamuan at kapakumbabaan. Para sa mga tao, dapat tayong magpakita ng pagtitiis. Kahit sa mga ligtas na mananampalataya, may mga usapin pa rin. Dahil sa laman, maaari tayong magtalo-talo, kapuotan ng isa't isa at magkaroon ng mga problema. Pero kailangan nating pagtiisan. Sinasabi niya na sa atin na tanggapin ng isa't isa, gaya ng pagtanggap sa atin ng Panginoon. Pinatawad tayo ng Panginoon at tinanggap sa pamagitan ng kanyang dakilang biyaya at pag-ibig. Ngunit, bakit natin itinataboy? Yung iba kapag hindi natin sila gusto, hindi dapat ganoon. Huwag nating itaboy yung iba kapag hindi natin sila gusto. Tapos sasamahan lang natin yung gusto natin. Hindi dapat ng ganito. Gaya ng puso ng Panginoon, kailangan din nating palawakin ang ating puso at tanggapin ang lahat na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Ito ay upang maitatag ang church at upang tayo ay maging isang katawan. Hindi ba dapat nating pagtiisan at unawain ang isa't isa? Kailangan nating unawain ang isa't isa.
na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Tayo ay nagkakaisa sa buklod ng pag-ibig. Meron ding himno tungkol dito. Sa buklod ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos at naitatag ang kapayapaan sa mga tao may kapayapaan sa Diyos. Ito ba ay kapayapaan at karangyaan o kapayapaan at kaligtasan? Sa buklod ng kapayapaan. Ano pong ibig sabihin nito? Ito ay yung pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagbubuklod sa kapayapaan. Sa APEC ngayon, huwag na tayong makipagdigma. Yan yung sinasabi nila. Nagtitipon sila at nagsasabing, magsikap tayong mabuti mula ngayon. Pagsikapan natin ang kapayapaan. Ngunit kapag inuuna nila ang kanilang interes, sariling interes, doon nagkakagulo at nagsisimula ang digmaan. Mangyayari ang mga trahedya kung saan may pumapatay at pinapatay. Tayo mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng kapayapaan sa ibang tao. Dapat maisakatuparan sa atin ang kapayapaan ng Panginoon. Kung gayon, sa buklod ng kapayapaan, ito ang pag-ibig sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo ay naging isa. Kaya tayo ay nagkakaisa sa buklod ng kapayapaan. Hindi niya sinabi na magsikap upang magkaisa dahil pinagkaisa na niya tayo. Tayo ay isa sa Diyos Ama. Nagkakaisa bilang brothers at sisters. Meron tayong iisang pag-asa, iisang pananampalataya, iisang layunin sa buhay. Kung gayon, nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Pinag-isa na tayo ng Panginoon. Pagdating natin sa langit, wala nang anumang problema. Bakit? Sapagkat yung laman ay wala na. Habang nandito pa tayo sa sanlibutan, hinaharap pa rin natin ang mga problema ng laman na hindi pa nagbabago. Ngunit ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na malampasan ang mga ito at tayo ay pinagkakaisa. Pinagkakaisa ng Espiritu. Tayo ay isa dahil tayo ay naligtas. Dahil tayo ay mayroong isang pananampalataya at pag-asa. Dahil tayo ay mayroong isang layunin sa buhay. At dahil nagkakaisa tayo sa pag-ibig ng Panginoon at sa Kanyang salita. Kung walang pag-ibig, walang pagkakaisa. Magkakaroon ng pag-ibig sa isa't isa, magpapatawaran at magtutulungan sa isa't isa. Kaya't sinasabi na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Pinag-isa tayo ng Espiritu Santo. Bakit niya tayo sinabihan na pagsikapan na mapanatili ito? Dahil sa ating hindi pa nagbabagong laman, maaaring magkaroon ng problema sa pagkakaisang ito. Mabuti sana kung wala nang mga problema dahil pinagkaisa na tayo. Ngunit mayroon pa rin mga problema. Mayroong mga pagtatalo. Iba-iba yung mga personalidad, iba-iba rin yung ating ginagawa. Kapag sinusubukan nating gumawa ng isang bagay, maraming mga problema ang maaring mangyari na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa. Ito ay isang napakahalagang pahayag. Pinagkakaisa tayo ng Espiritu Santo at ang Diablo naman ay naghahangad na sirain yung pagkakaisang ito. Kaya nga dun sa Juan, chapter 10, verse 28, sinasabi, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang Panginoon na nagkaloob sa atin ng buhay na walang hanggan, ang mahigpit na humahawak ng ating buhay. Kaya ako ay naligtas, hindi ito sa pamagitan ng aking lakas, kundi sa Panginoon na nagbabantay sa aking naligtas na kaluluwa. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kanyang kamay o sa kamay ng Ama. Sa kamay ni Jesus, sa kamay ng Ama. Ito ay doble, tripling panali. Kaya ang kaluluwa, ang buhay ng isang taong tunay na nabubuhay na muli ay hindi maagaw. Ngunit kahit na hindi kayang agawin ng dyablo ang ating kaligtasan, kaya niyang pagwatak-watakin ang mga naligtas. Alam niyo ba ito? Pinagwawatak-watak niya tayo sa pamagitan ng iba't ibang problema ng laman. Kaya sinasabi na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa.
mapanatili ang pagkakaisa. Sa halamanan ng Eden, inilagay ng Diyos si Adan at inilagay sa halamanan ng Eden, ito ay upang bungkalin at ingatan. Ngunit mayroong problema sa utos na ingatan. Anong ibig sabihin na ingatan ng bansa? Ito ay dahil mayroong mga mananakop. Anong ibig sabihin ng ingatan ng pamilya? Ingatan na mabuti ang bahay. Ito ay dahil mayroong mga magnanakaw. Ingatan ang iyong kalusugan dahil maaari kang magkasakit anumang oras. Ang utos na ingatan ay akma dahil ipinahihiwatig nito na ang isang bagay ay mahina, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa dahil ang pagkakaisa ay maaring masira anumang oras. Ito ay maaring masira anumang oras. Ganito ginagamit ng dyablo ang ating di pa nababagong laman upang tayo ay magalit sa mga kapatid. Ngunit tayo ay dapat na magmahalan sa isa't isa. Pinagwawatak-watak niya ang mga taong dapat ay iisa. Kaya sinasabi sa Mateo chapter 12 verse 30, ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Ang Panginoon ang nagbubuklod sa atin. Patuloy niya tayong pinag-iisa sa Kanya. Pinagbubuklod niya tayo nang tayo ay naligtas at habang lumalago ang ating pananampalataya sa pamagitan ng salita, tayo ay nagiging isa. Habang lumalago ang ating pananampalataya, hindi na humihiwalay ang mga ganap na ang pananampalataya. Yung mga ganap na yung pananampalataya dahil taglay na nila ang katangian ng Panginoon. Kung ang lahat ay matiisin gaya ng Panginoon, at ang maamo at may mapagkumbabang puso ay nagtipon, ay walang magiging problema. Ang mga may di paganap na pananampalataya ay mas madaling madala ng mga makalamang bagay. Kaya mayroong mga taong nagkakalat ng mga bagay na dapat sana ay pinagkakaisa. Siyempre, merong mga taong nagkukunwaring ligtas, ngunit hindi naman talaga ligtas, na pumapasok sa church upang manggulo. Dapat nating tukuyin ang mga taong ito at gumawa ng naangkop na aksyon. Ngunit, ang hindi ko kasamang nagtitipon, iniligtas tayo ng Panginoon at tinipon niya tayong mga kumalat. Hindi po ba? Sa church na katawan ni Kristo, pagkakaisa ng Espiritu. Tinitipon ng Diyos ang mga taong itinakda para sa langit at Kanyang isinasakatuparan ang gawain ito sa pamagitan natin. Ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Ang ilan ay nagsasalita ng walang ingat. Sinusugatan yung puso ng iba. Ikinakalat yung mga mahihina palayo sa church at hinahadlangan ang kanilang espiritual na buhay. Ito ay napakabigat na kasalanan. Pinag-isa tayo ng Panginoon, ngunit sila ay nagkawatak-watak. Gaano nga kalaking kasalanan ang sumalungat sa ginawa ng Panginoon. Kung gayon, dapat nating tandaan ng mabuti ang sinabi sa Mateo chapter 12 verse 30. Ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Gaya ng sanga na nakakabit sa puno, dapat tayong kumapit sa church, ang katawan ng Panginoon. Dapat tayong kumapit sa church. Ito yung katawan ng Panginoon. Kaya, kung hindi tayo konektado sa church na katawan ng Panginoon, hindi natin matatanggap ang kanyang proteksyon at patnubay. Dapat tayong manatili sa katawan ng Panginoon, ang church. Sapagkat patuloy natin kailangan ang kanyang proteksyon, kanyang pamamahala at kanyang paggabay. Sa labas ng katawan ng Panginoon, ang church, hindi tayo matutulungan ng Panginoon. Kung may umalis sa church dahil lamang sa isang problema o pagkadismaya, anong mangyayari sa kanya? Isipin ninyo. Kung ang isang tao ay mayroong ama at ina na nagbigay sa kanya ng buhay, ay mayroong mga kapatid, tito at tita, ngunit iniwan niya ang kanyang pamilya dahil lamang hindi siya nasisiyahan, anong magiging kalagayan niya? Ang taong iyon ay magiging ulila o palaboy. Gaya nito, kapag iniwan ng isang tao ang church, dahil hindi siya nasiyahan, nagiging espiritual na ulila at palaboy siya. Kung gayon, hindi lamang mawawala sa taong iyon ang proteksyon at pamamahala ng Panginoon,
kundi magiging ulila rin siya spiritually. Hindi na natin matiniyak kung tunay nga siyang ligtas o hindi. At ano ang mangyayari sa kanyang buhay pananampalataya, siya ay magiging isang spiritual na palaboy. Tulad ng isang bata na kailangan lumaki at magkaroon ng mabuting pag-uugali sa tamang pamilya, kailangan ding lumago ang isang mananampalataya sa loob ng church. Kung wala nito, nagiging gaya ng isang palaboy. Ang isang ulina, kalaunan ay nagiging palaboy at nagdudulot ito ng malaking problema. Hindi natin dapat hayaan na mahulog tayo sa ganitong kalagayan, kaya napakalaga na madatini tayo sa church. At tayo at lahat ng naligtas ay nagkakaisa dahil naayon ang lahat sa gusto nila? Hindi naman. Siyempre, marami tayong mga problema, ngunit kailangan nating palawakin ang ating mga puso gaya ng Panginoon at matutong tanggapin ang mga pagkukulang ng iba. Ito ay dahil tinanggap tayo ng Panginoon. Ngunit minsan kapag nakikita natin ang mga pagkakamali ng iba, hindi natin pinagtitiisan at naisipan natin na sana mawala na lang yung kapatid na yun. Kapag hindi tayo magiging maingat, maaaring magkaroon tayo ng ganitong pag-iisip. Ngunit hindi natin dapat hayaan. Ano man ang maging problema, dapat nating palawakin ang ating puso at ang pag-ibig ng Panginoon. Hawakan sila. Kailangan nating hawakan ng mga kapatid. Tingnan natin doon sa Juan chapter 10. Juan chapter 10, verse 16. Juan chapter 10, verse 16. Meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang mga tupa na wala sa kulungan, ito ay tumutukoy sa mga hindi kabilang sa Israel. Noong una, ang lahat ng mga mananampalataya na naligtas ay mga Hudyo. Si Jesus mismo ang pumunta sa Israel at maging ang 3,000 tao na naligtas noong araw ng Pentecostes ay karamihan ay mga Hudyo. Ngunit sinabi ni Jesus, meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Yung ibang tupa, sila ay tumutukoy sa mga hintil. Sinasabi sa mga Gawa chapter 1 verse 8, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa kadulo-dulo ang bahagi ng lupa. Ang ebanghelyo ay maipapangaral maging sa mga hintil. Kaya nang sabihin ni Jesus na meron akong ibang mga tupa, tinutukoy niya ang mga hintil na maliligtas pa lamang. Sinasabi niya na kailangan ko rin silang dalhin dito. Nangangulugan nito na pangungunahan niya rin ang mga hintil. At kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang mga hintil rin ay mapapakinggan ang tinig ng Panginoon, maliligtas, at magiging isang kawan kasama ng mga Hudyo na mayroong iisang pastol. Ang isang pastol o isang punong pastol ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Ang pastol na nagpapatnubay sa atin ay si Jesus. Sinasabi ng ibang tao, hindi ba ang pastor ang pastol? May pagkakaintulad, ngunit hindi pareho. Ang Panginoon ang punong pastol. At ang nangangaral ng salita ay ang mga munting pastol na naglilingkod sa ngalan ng punong pastol. Ang Panginoon ang nangangalaga sa kawan ay ang punong pastol. At ang nangangaral ay ang mga munting pastol na kanyang itinalaga. Kagaya ng sinasabi ng kasulatan, kaya't magkaroon kayo ng isang kawan na may isang pastol. Ang mga naligtas ay naging isang kawan sa ilalim ng isang pastol, at ang ating pastol ay ang Panginoon. Tayo ay nakikinig sa tinig ng Panginoon at sumusunod sa Kanya, hindi po ba? Sumusunod ba tayo sa pastor? Anywhere? Saan ito? Anywhere the pastor leads? Following denomination? Following tradition? Following even down to hell? Ay, hindi po ito tama. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong sumunod sa Panginoon saan man.
Pinananatili nating bukas at handa ang ating tenga upang makinig sa tinig ng Panginoon. Nagtitipon ba tayo sa iglesia upang makinig ng sermon ng sikat na mangangaral? Kahit na ito ay pampanitikan, filosopikal, siyentipiko o moral, ang mga bagay na ito ay walang tunay na halaga. Ang mga ganitong bagay ay matututunan saan man sa mundong ito. Tayo ay nagtitipon sa iglesia upang makinig sa tinig ng Panginoon. Kung titingnan ninyo ang Chinese character ng salitang iglesia, ito ay nangangahulugang magturo at magtipon. Kaya ang iglesia ay lugar kung saan ang mga tao ay nagtitipon upang maturuan ang salita ng Panginoon. Ang kahulugan na ito ay talagang magkatugma, hindi po ba? Kaya ano ang ginagawa natin kapag tayo ay pumupunta sa church? Tayo ay nakikinig sa tinig ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Kaya ang pastor ay hindi dapat na subukang magbahagi ng personal niyang nalalaman, ng kanyang sariling kaalaman o kanyang sariling ideya. Hindi ito maaari. Dapat na kahit anong paraan ay maitanim niya ang salita ng Panginoon sa puso ng mga tao. Tama ba? Ito ang salita ng Panginoon at kanilang papakinggan ng aking tinig kaya't magkakaroon ng isang kawan. Ang mga nakikinig sa tinig ng isang pastol ay magiging isang kawan. Sa ngayon ay meron tayong 230 churches sa buong bansa at mahigit na sa buong bansa sa Korea at 1,190 churches sa 82 na mga bansa. Ngunit tayo'y kumikilos bilang isang iglesia. Bakit ganon? Dahil tayong lahat ay nakikinig at sumusunod sa tinig ng isang pastol. Sumusunod ba tayo sa isang tao? Mayroong bang sikat na tao sa kaligitnaan natin? Wala. Tayo ay nakikinig lamang sa tinig ng pastol at sumusunod sa kanya. Bilang isang kawan, tayo ang mga tupa na sumusunod sa Panginoon. Kumikilos na magkakasamang kasunod niya. Sinasabi sa awit 23 verse 1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang Panginoon o ang Diyos ang aking pastol, si Jesus ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa pakikinig ng salita ng Panginoon, tayo ay nagiging isang kawan na sumusunod sa ating pastol, ang Panginoon. Kaya't kung ang sino man ay aalis sa kawan na ito, ay hindi nila matatanggap ang proteksyon at patnubay ng pastol na siyang Panginoon. Kahit anong mangyari, hindi dapat tayo umalis sa iglesia ng Panginoon. Kung aalis tayo sa church, paano natin mapapakinggan ang tinig ng Panginoon at makakasunod sa Kanya? Paano natin ito magagawa? Kaya manatili tayo sa church. Tingnan ulit natin dun sa Efeso chapter 4 verse 13 hanggang 14. Efeso chapter 4 verse 13 hanggang 14. 13 hanggang 14. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamagitan ng pandarayan ng mga tao, sa pamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Sa talatang ito, sinasabi hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa maging taong may sapat na gulang. Ang taong may sapat na gulang, ito ay tumutukoy sa iglesia mismo, hindi po ba? Ang pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos ay nangangahulugan na hindi lamang tayo lumalago sa espiritual na gulang bilang individual, kundi tayo rin ay magkakasamang nagiging katawan ni Kristo, isang taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Dapat tayong maging iisa sa pananampalataya at karunungan. Ngunit bakit napakaraming denominasyon na naniniwala kay Jesus? Merong dandang denominasyon. Sa Korea, merong Presbyterian Church. At kahit sa Presbyterian mismo, ay maraming iba't ibang uri. Merong Methodist, Salvation Army, at iba pang mga denominasyon. Napakaraming Baptist Church sa United States, kagaya ng Southern Baptist at Northern Baptist. Ang denominasyon ng Baptist sa Amerika
Ito'y tila mas maka-ebanghelyo kumpara sa iba. Ngunit hindi ito nangangahulugan na lahat sila ay naligtas. Gayunpaman, mayroong iisang Diyos sa buong mundo at maraming mga denominasyon. At ang mga denominasyong ito ay madalas nag-aaway at sila mismo ay nagkakabahabahagi. Bakit ganito? Ito ay dahil hindi sila nagkakaisa sa kanilang paniniwala at nalalaman. Kapag yung turo ng salita ay naiiba, ang pananampalataya rin ay nagiging magkakaiba. Tama? Kapag ang ating pangunawa ay nagbabago, ang ating pananampalataya ay nagbabago rin. Sinasabi ng Biblia, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang. Ang pananampalataya at karakter ng bawat isa ay dapat na lumago hanggang maging ganap at dapat ay sama-sama tayong lumago bilang katawan ni Kristo ng Iglesia hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Sa Mateo chapter 5 verse 48, kaya't kayo'y maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Ngayon, paano ang isang tao ay posibleng maging sakdal na kagaya ng ama sa langit? Kapag ang tatay ng isang marangal na tao, sinasabi niya ba sa kanya na ayos lang na maging kalahati ka lamang ng galing ko? Siyempre hindi. Ninanais ang ama na maging kagaya niya, yung kanyang anak. Gayun din, ang Diyos ay nagnanais na ang kanyang ligtas na mga anak ay higit na lumago upang maging kagaya niya. Ang pamantayan ay maging kagaya ng Diyos, maging kagaya ni Kristo. Sa unang Korinto chapter 11 verse 1, sinabi ni Apostol Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Tunay na tinularan ni Pablo si Kristo. Isipin ninyo ito, kung magbubuhos kayo ng batter na sa yung mixture sa pangmolde ng hugis isda, ang lahat ng cake ay magiging ganito ang hugis. Gaya nito, si Apostol Pablo ay naging kagaya ni Kristo. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Oo, hindi 100% na magkakatulad, ngunit pagkatapos na maligtas ni Pablo at ipinangaral ang Ebanghelyo hanggang sa Roma, hanggang siya ay pugutan, ay walang anuman sa kanyang buhay ang marapat sumbatan o hatulan. Ang kanyang buhay ay para bang refleksyon ni Kristo mismo. Sa Galatia 6:17 sinabi ni Pablo, taglay ko sa aking katawan ng mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ang mga pagtitiis ni Kristo ay nahayag sa katawan ni Pablo. Kaya dapat tayong lumago hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Minsan sinasabi ng mga tao, ang mahalaga, mas mabuti kaysa sa mga hindi naniniwala kay Kristo. Oo, talagang dapat tayong maging mas mabuti. Ang mga unang naligtas ay mas malakas ang pananampalataya sa mga bata pa sa pananampalataya. Ito rin ay totoo. Ngunit gaano ba tayo kabuti? Kaunti lamang? Sa physical, pagkatapos ng ilang taon, ang ating katawan ay tumatanda at nagiging mature. Ngunit kung ang ating pananampalataya ay nananatiling isip bata at immature, paano ito magiging tama? Dapat lumago ang ating pananampalataya. Sa ating pananalita, sa pag-iisip at sa ating kilos ay meron dapat paglago. Kagaya ng sinabi sa unang Korinto chapter 13 verse 11, nang ako'y bata pa, nagsasalita ako gaya ng bata, nag-iisip ako gaya ng bata, nanghangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang bagay ng pagkabata. Habang ang ating pananampalataya ay lumalago, dapat nating alisin ang mga bagay ng ating espiritual na pagkabata. Lubos akong naniniwala na ang ating iglesia ay higit ng malago ngayon sa pangkalatan, sa kabuuan. Nang nagsisimula pa lamang, ito ay medyo maingay. Tuwing nagtitipon tayo, pinipilit ng mga tao ang kanilang opinyon, nagtataas ng boses, nakikipagtalo sa isa't isa. Sa totoo lang, sa tuwing may pagtitipon noon, bumibilis yung tibok ng aking puso at iniisip, ano kaya ang mangyayari sa oras na ito? Ngunit ngayon, kahit marami nang nagtitipon upang pag-usapan ng ilang bagay, kalmado ang lahat. Walang nagdudulot ng kaguluhan sa tuwing nagdedesisyon, oo lang.
sumusunod ng mayroong pagkakaisa. Kapag ating sinasabi, gawin natin ang pandaigdigang misyon, ang lahat ay sumasang-ayon. Alam ninyo kung gaano kalaking halaga ang kailangan para sa pandaigdigang misyon? Noong nakaraang taon, narinig ko mula sa opisina sa Soul Church na ang pangkalatang halaga na naipadala sa pandaigdigang misyon, ito ay umabot na 716 million pesos. Mga kapatid, hindi ko alam kung sino yung nagbibigay ng offering. Sa totoo lang, hindi ko talaga kilala. Ako rin, sinisikap kong mag-offer sa abot ng aking makakaya, pero hindi ko alam kung magkano ang ibinibigay ng iba. Binibigyan diin o pinipilit ko ba ang magbigay ng offering? Hindi po. Kusa kayong nagbibigay. Kapag ang pananampalataya ng isang tao ay lumago pagkatapos ng kaligtasan, kumikilos lang ba sila kapag may nagsabi sa kanila? Hindi po. Silang mga matured na sa pananampalataya ay kusang naghanap kung ano ang magagawa nila. Hindi po ba? Sinong magsasabi sa isang matured ng dapat niyang gawin? Kusa silang gumagawa. Gayon din sa ating buhay Kristyano. Hindi pinaglilingkuran ng mga matured na Kristyano ang Diyos dahil may nag-utos sa kanila. Masaya at kusa nila itong ginagawa. Gaya ng sinabi ng Awit 116 verse 12, ano yung aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kung pag-iisipan natin ang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon, kahit na ikamatay natin ito ng 100 ulit, hindi natin iyon masusuklian. Gayunpaman, bagamat hindi tayo mamamatay ng 100 ulit, hindi ba tayo maaring mabuhay kahit isang beses para sa Panginoon? Kaya tayo naglilingkod ng masaya, ng may masayang puso. Maaari nating ihandog ang ating oras, kabuhayan, kalayaan, maging ang ating kaligayahan para sa Panginoon. 100 gulang ng si Abraham, ang bigay sa kanya si Isaac. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos na ibigay mo sa akin ang iyong tanging anak. Isang bagay ang hindi niya kailanman may pagkakait. Ito yung kanyang kaisa-isang anak. Kung papaanong naghandog si Abraham ng kordero bilang handog na hinandog noon, sa puntong ito, sinabihan siya ng Diyos na ihandog ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Ano kayang iisipin ninyo kung kayo yun? Sasabihin kaya ni Abraham na, Panginoon, una ipinangako mo sa akin sa pamagitan ni Isaac, ang aking mga inapo ay magiging kasing dami ng mga bituin sa langit at ngayon, gusto mong ihandog siya bilang alay? Nagbago na po ba ang isip mo, Panginoon? Hindi ko kayang magawa. Kakausapin ko muna yung asawa ko. Pag-iisipan ko muna ang sinabi mo. Pero ano kayang mabuting bagay ang maisip niya sa loob ng mahabang panahon? Kung sinabi niya sa asawa niya, marahil sinabi ng asawa niya, nasisira na ba ng ulo yung Diyos mo? O baka mali lang yung pakinig mo. Kung papatayin mo yung anak mo, ako muna yung patayin mo. Pero hindi ito obra. Sa halip sumagot si Abraham, Opo. Sa cover ng bagong The Light of Life, nakita ko yung larawan ni Isaac na nakagapos, nakatali ang kamay, nakahiga sa ibabaw at ng panggatong na kahoy. Hawak ni Abraham ang patalim, handa ng patayin ang kaisa-isa niyang anak. Ilang segundo lamang, maari niya na itong gawin, ngunit sinabi ng Diyos, tigil, Abraham, nagmamadaling tinawag ng Diyos si Abraham na tinatawag niya ang kanyang pangalan ng 2 beses. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, tama na. Nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Hindi mo ipengkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Pumasa si Abraham sa pagsubok. Kung minsan, sinusubok din tayo ng Diyos. Alam niyo ba ito? Bagamat alam na ng Diyos yung puso ni Abraham, pero bakit sinubok niya si Abraham? Bagamat alam niya ang ating puso, gusto niyang makita kung gagawin natin ito. Bagamat iniibig natin ng Diyos sa ating puso, kung hindi natin ito gagawin sa ating buhay, mali ito. Mali po ito. Mga munting anak, huwag kayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Inihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac sa Diyos. Inihandog ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus para sa atin. Sa mga makasalanan, bakit hindi natin ito kayang gawin para sa Diyos, para sa Panginoon? Kung lalago tayo spiritually, magagawa rin natin ang gaya ng ginawa ni Abraham. Ang mga taong lumago na spiritually,
ay hindi ito ginagawa ng sapilitan. Sila ay nagkukusang loob at alam ang dapat gawin. Kaya sa ating pananampalataya, hinahangad natin na maging mga taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Efeso chapter 4 verse 14, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamagitan ng pandaraya ng mga tao sa pamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Kapag ang ating pananampalataya ay lumago na, hindi na tayo natatangay ng mga pandaraya ng tao at kanilang mga katusuhan. Alam niyo po ba ito? Alam ba ninyo na kung ilang tukso ang makakapagbagsak sa mga ligtas na banal? Minsan, may ilang mga mapandayan tukso mula sa ating mga kaibigan at kapamilya. Huwag na dapat tayong tangayin ng bawat hangin ng aral. May ibang uri ng mga doktrina, may nagsasabi na siya daw ay ligtas ngunit napunta sa erehe. Doon sa Sinchunji, napaisip ako, wala, hindi talaga yun ligtas. May ligtas ba na pupunta sa erehe? Ang pinaglilingkuran nila ay isang matanda, ang pinuno ng sektang Sinchunji. At iniisip nila na hindi sila mamamatay. Ibang-iba yung doktrina ng mga erehe. Meron ding erehe mula sa sekta ng Orthodox. Alam niyo ba ito? Maraming tao ang sumusunod sa mga reliyon na nagsasabing sila ay sekta ng Orthodox. Pero sa katunayan, sila ay mga erehiya o maling turo. Sa tingin ko, kung patuloy ko itong sasabihin, ito ay magiging malaking problema. Kaya hanggang dito ko na lang po ito ipapaliwanag. Ang tungkol sa erehe. Ang mga bagay na humahadlang sa mga tao na maligtas ay ang maling pananampalataya at kasinungalingan. Tama po ba? Tayo'y huwag nang maging bata na dinadala-dala ng bawat hangin ng aral. Hindi tayo nalilito, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya, na siyang ulo sa makatuwid, si Kristo, humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Habang sumusunod tayo sa katotohanan, lalago tayo sa lahat ng bagay kay Kristo. Ibig sabihin, dapat nating tularan ang Panginoon upang maging gaya ni Kristo paunti-unti. Humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayo lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Basahin din natin sa verse 16. Verse 16. Basahin natin ng sabay-sabay. Nasa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litig ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Nasa Kanya ang buong katawan. Siya si Jesus. Mula kay Jesus ang buong katawan ay nakalapat ng mabuti at nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litid. Ibig sabihin, yung pituitary gland, yung kumukonekta sa buong katawan. Sa gayon, ang buong katawan ay lalago. Nang nagbahagi ako ng ebanghelyo doon sa Honam, Korea noon, may isang brother noon sa church. Siya ay maliit dahil nang operahan siya ng doktor para sa kanyang lymph gland, naputol ito nang hindi sinasadya, kaya hindi siya lumaki mula noon. Kung hindi tayo kikilos ng tama, kahit matagal na tayong ligtas, hindi tayo lalago ng maayos. Mali po ito. Upang lumaki ang buong katawan, paano ito lalaki? Ang tulong ng Panginoon na hindi direkta sa atin. Dapat nating itong malaman. Ang tulong niya ay darating sa atin sa pamagitan ng bawat bahagi. Alam niyo ba ito? Sa mga sanga na tinutustusan nagmumula sa ugat ng puno ng ubas kasama ng iba ng mga sanga, kaya ito lumalaki. Ang katawan ding ito
ay makakakuha ng tulong sa pamagitan ng bawat bahagi. Ang tulong ng ulo ay makakarating sa iba pang bahagi ng katawan sa pamagitan ng ibang bahagi nito. Ang tulong ng Panginoon ay makakarating sa atin sa pamagitan ng mga brothers at sisters. Tinutulungan natin ang isa't isa. Nasa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti ay nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litid. Nakalapat na mabuti at nagkakaisa. May gawain ang bawat bahagi ng katawan. May gawain ang kamay at ang paa. Nasa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Ano ba ang sukat ng bawat bahagi ng katawan? May mga bagay na maaari nating gawin. Ito ay regalo. Mali na at nagawin natin yung mga bagay na hindi natin kaya. Dapat ang bibig ay kumain. Ayos lang ba na kumain din yung kamay? May gawain ang bibig. Ang kamay, hindi ito kumakain. Ang kamay at paa, ang bibig, yan ay may mga gawain. Hindi magagawa ng paa ang ginagawa ng kamay. Magagawa ng kamay ang magawa ng paa. Dapat nating hanapin ang gawain na natural nating magagawa. Meron tayong magagawa. Huwag nating gawin ang hindi nating kaya. Dapat na gawin natin lamang yung ayon sa sukat ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay lalago at ang iglesia ay maitatatag sa pag-ibig. Kaya dito ko na tatapusin yung sermon patungkol sa buhay na nananatili sa Panginoon. Napakalaga na mamuhay tayo sa iglesia at sa Panginoon. Ipagpapatuloy natin yung pag-aaral nito sa susunod. Kaya naman, manalangin na po tayo. Mabagin naming Amang Diyos, iniligtas mo kami at ginawang bahagi ng katawan ng Panginoon, ng iglesia kung saan ka kumikilos. Ginagabayan mo rin kami na masunod ang salita ng Panginoon na siyang ulo at hinahayaan kaming mabuhay na sinusunod ang iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Umaasa po kami na ang salita ng Diyos, ang karunungan at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumasa amin upang makapamuhay kami para sa kalooban at kalwalatian ng Diyos sa aming natitirang buhay. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.